Dalawampung paraan upang maging masaya ang pagsasama. At ito'y pinamagatang kung bakit may mag-asawang nagsasamang masaya, yung iba yara. At sa 20 yon, nasa ikapito na tayo. Mga ka-OFW, kung nais nyo ng mas maiksi, mas buod na bersyon ng ating pinag-uusapan, iminumungkahi kong sa Reels o kaya sa shorts nyo ako subaybayan. Subalit, kung nais nyo naman na mas malinaw, mas detalyado, dito nyo ako subaybayan sa aking vlogs. Ang itinitiyak ko lang sa inyo ay marami kayong mapupulot na aral dito. Para sa aking mga bagong taga-subaybay, ito na ang 20 paraan upang maging masaya ang pagsasama ng mag-asawa. Una, may pagsisiping. Pangalawa, kapwa masipag at responsable. Pangatlo, isinasaalang-alang ang naramdaman, damdamin o opinyon ng asawa. Pang-apat, kahit di gaanong kasundo ang biyenan, nire-respeto. Panglima, may tiwala sa asawa. Pang-anim, regular na nag-uusap. At ito na ang pang-7. Mas gustong manatili sa bahay at kumaing magkakasama. Mas gustong manatili sa bahay at kumaing magkakasama, ang ibig sabihin nito, mas pinipili niyang kasama o kabanding asawa o pamilya. Alam niyo mga kabayan, mga ka-OFW, maraming benepisyo dito pag ganitong setup. Una, makakatipid ka. Iwas gastos lalo na ngayon. Dapat practical ka na. Dahil ang 1,000 pesos kung lalabas kayo, halimbawang 4 o 5 kayo sa buong pamilya, malamang kulang yung 1,000 na yan. Kung nagkataong nagawi pa kayo sa medyo high-end o upscale na establishment o kainan, malamang ang 3,000 to 5,000 ay kakabahan ka pa rin pagdating na ng bayaran. At pagkakain yan, syempre dadaan pa kayo sa ibang shops. Kung nagkataon din ang mga anak mo ay mahilig sa K-pop, tapos nakakita ng poster ng Lomo Card, ay nako, daos-dos ang 500 mo dyan. Abang naglalakad na kayo ng pauwi, nakakita naman yun ng samot-saring kakanin, sitsirya, ayun, pili na naman. Another 500 na naman yon. Ay bakit naman 500? Sobra namang mahal ang kakanin na yan. Papaya ba ang isa na siya lang ang bili? Alang naman daanin pa sa butukan. Oy, alangan namang tipirin mo ang pamilya mo tapos sa barkada ang luwag-luwag mo. Ang pangalawang benepisyo dahil sa pagbabante nyo sa loob ng pamilya, mas lalong tumitibay ang samahan ninyo, mas lalong nagkakalapit ang inyong kalooban, mas lalong nabubuksan ang komunikasyon. Di naman lingid sa ating kaalaman na may mga anak na ayaw magtapat sa magulang, ayaw magpahayag ng kanilang mga damdamin. At ito ang nakita kong advantage ng pagkakaroon ng bonding ng pamilya. Alam nyo ba, isa ito sa struggle naming mga OFW na kapag gusto naming makabanding, makapiling ang pamilya namin, milya-milya ang binibiyahe namin sa eroplano. Nandiyan na yung abutin kami ng 9 na oras, 12 oras, 20 oras, makapiling lang ang pamilya namin sa Pilipinas. Mga kabayan, mga ka-OFW, nawa may natulang kayo sa araw na ito. Subscribe or follow for more OFW talks and book review. God bless you all.